Magandang araw pong muli mga kaibigan. Bigyan po natin ng komento itong lumabas na balita sa Manila Bulletin. May kaugnayan po ito doon sa sinasabi na gentleman's agreement sa pagitan ni Rodrigo Roa Duterte, dating Presidente Duterte, at ng China na may kasunduan sa West Philippine Sea. Kaya daw po yung mga China ay ganun ka-agresibo sa pagpasok sa West Philippine Sea. Pero tingnan po ninyo itong lumabas na balita ng Manila Bulletin. Basahin po natin. Ito po ay nakalagay. The Chinese Embassy in Manila claims that the Philippine military, the Department of National Defense, and National Security Council had entered early this year into agreement with China with regards to the South Philippine Sea. The embassy says that the agreement was between China and Philippines through the AFP Western Command that was supposedly approved by key personnel, key Philippine government official, including the DND and National Security Service. So dito po bali ang sinasabi po ng China, nagkaroon po ng agreement sa pagitan ng Pilipinas at China patungkol sa West Philippine Sea, na ang kasunduan po ay nangyari ngayong taon lang sa pagitan daw po ito ng National Defense, National Security Council at saka China. So kung atin pong matatandaan, may sinasabi po dati si Tambaloslos, si Martin Romualdez, at saka yung iba pang mga anti-Duterte na dapat daw ipatawag si Duterte para maimbestigahan sa gentleman's agreement na ito. Pero mukhang nabaligtad. Dapat siguro si Duterte ang magpatawag ng investigasyon at imbestigahan itong sina Gibo Teodoro, si Jonathan Malaya, si Trillanes pa kailangan pang isali, pero mukhang may kinalaman din si Antonio Trillanes. So, ang plano po kasi sana dapat isabay itong investigasyon na ito ng gentleman's agreement sa pagitan ni Duterte at ng China sa kasagsagan ng investigasyon sa issue naman ng polboron ni PBBM. Ang tingin ko, ang layunin sana is patahimikin yung issue ng droga ni PBBM at paingayin itong gentleman's agreement na ito sa pagitan ng China. Pero mukhang nabaligtad. Mukhang ang nangyari ay imbis na si Duterte ang masalang sa kahihiyan at maimbestigahan, mukhang si Gibo Teodoro at saka si Jonathan Malaya ang maimbestigahan. At ang isa pa, ang isang malaking tanong dito, alam ba ito ng presidente? Bakit yung presidente ay nagkukumahog na hikayatin yung Amerika, makinig sa Amerika na kalabanin yung China, patigilin yung China sa ginagawa, samantalang itong kanyang mga aliporis pala ay may kasunduang ginawa sa pag-isa China. O mukhang may diferensya sa pamamalakad. Mukhang lumalabas na hindi kontrolado talaga ni PBBM yung kanyang opisina. Mukhang may mga gumagawa ng ibang bagay na hindi na ipinapalam sa kanya. At mukhang pinapaasa lang siya o isinasalang lang sa kahihiyan. Ito kasi malaking kahihiyan ito sa kanya kapag pumutok itong issue at inilabas ng China yung mga dokumentong sinasabi nilang nasa sa kanila na magpapatunay ng kasunduan. So tingin ko sana mag-umpisa kaagad yung investigasyon ito at maaga itong maliwanagan. Pero sa tingin ko, sa pangyayaring ito, mukhang hindi na matutuloy yung investigasyon at magkakaroon na naman ng mga alibis, magkakaroon na naman ng mga dahilan, magbabatuhan na naman sila ng mga putik hanggang sa mawala na sa plano yung investigasyon at makahanap na naman sila ng isa pang issue na papalit dito para paingayin at patahimikin yung issue ng pagpupulboro ni PBBM. Yun po kasi yung ideya sana nitong investigasyon na ito ang sabayan yung investigasyon sa Senado at
magpaingay ng tungkol dito. Pero mukhang na checkpoint talaga ni PBBM si Romualdez. At baka lumabas pa ngayon na hindi niya kayang ipatawag yung mga nabanggit na opisyal kasi baka pagka nagkataon, iba yung sabihin at madamay na naman siya. Mukhang talagang magulo na itong sistema ng gobyerno natin. Mukhang may ibang agenda na gustong mangyari kaya ganito ang ginagawa nila. Anyway po mga kababayan, ang tingin ko rito, focus ito para na naman sa isang malaking palabas para pagtakpan yung isang malaking isyo. Hanggang dito na lamang pong muli at